Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So, nais ko po lamang i-feature sa inyo yung tungkol sa Panatang Makabayan. At yung aking travel papuntang City Hall para dun sa pumunta ako dun para sumuporta sa ating Tatay Digong. So, meron silang nag-file kasi sila ng ng isang dokumento para doon sa natawag na complaint ni Franz ng Kongreso. So, yun, nabalitaan ko na meron silang peaceful rally doon o support rally para sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So tayo wala po tayong pag nagsasalita po ako ng ganito, wala na po akong mga script. So ikukuwento ko lang po sa inyo tungkol dun sa nangyari doon. Kung ano yung nakita ko, kung ano yung mga naganap doon sa rally nung Biyernes 15 ng Disyembre. So bago po tayo magsimula, nagpapasalamat po ako sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo. Thank you po sa inyo sa patuloy nyo pagtitiwala at suporta sa aking YouTube channel. So, simulan po natin doon sa Panatang Makabayan. So, hindi ko alam kung namimemorya ko pa to o naaalala ko pa yung old school to na Panatang Makabayan kasi nag-search ako sa YouTube, iba na yung kanyang parang ni-revise na. So excuse me. So ito po yung nasa sa isip ko nung elementary ako, parang hindi ko gaano maalala, pero kasi hindi na tayo nasa eskwelahan kasi sila araw-araw, talaga kami nung araw-araw tuwing umaga may Panatang Makabayan kami, may Bayang Magiliw kami, the national anthem. So simulan po natin doon at ating hihimayin kung ano tong Panatang Makabayan. So ito na po. Sorry po guys kung hindi ko gano'ng kabisado kasi wala na tayong script dito at wala na tayong babasahin dito dahil may diferensya po ako sa mata. Low vision po ang inyong lingkod para sa kaalaman po ng mga hindi nakakilala sa akin. So ito na po. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, susundin ko ang payo ng aking mga magulang. Tutuparin ko ang mga tuntunin ng aking paaralan. At yun nga po, hindi ko na ganong kabisado yung susunod. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamayang makabayan at masunurin sa batas. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Ayun po, medyo naalala ko. Ayun po yung mga old school o yung mga sinaunang panahon na Panatang Makabayan nung simula pa nung ako'y nasa 1970s, elementary ako at nag-high school ako nung 1980s. At yun po ang naalala kong Panatang Makabayan. Pero pakinggan po natin at himay-himayin po natin kung ano po itong Panatang Makabayan. Medyo malabo po ang mata ng inyong lolo. Pasensya na po. Ito po. May mga commercial kasi itong mga ito. Naghahanap buhay din siguro. Ayan. Ayan. Ito na po. Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. Ito ang aking lupang sinilangan. Ito ang tahanan ng aking lahi. Okay. Medyo ano yun po natin, yung Panatang Makabayan. Iniibig ko ang Pilipinas. So, tayo po dumadating sa puntong talagang kailangan nating ibigin ang ating bansang Pilipinas. Dahil dito tayo nakatira eh. Dito tayo nakatigil, dito tayo sinilang. So, kailangan nating mahalin itong ating bansang Pilipinas. Di po ba? So, ituloy po natin. At tinutulungan
upang maging malakas, maligaya at kapaki-pakinabang. Bilang ganti, diringgin ko ang payo ng aking mga magulang. Ayan. Susundin ko ang mga tuntunin ng ating paaralan. Tutuparin ko ang mga tungkulin ng isang mamamayang makabayan at masunurin sa batas. Ayan. Paglilingkuran ko ang aking bayan ng walang pag-iimbot at buong katapatan. Sisikapin ko maging isang tunay na Pilipino sa isip, sa salita at sa gawa. Yun, tama pala ako. Ito yung mga old school na mga pananalita sa Panatang Makabayan. Ngayon po kasi binago na nila eh. Na-revive na eh. Pagka kayo nag-search talagang iba na yung lumalabas. Hindi ko nakabisado yun kasi ni-rumble-rumble na nila yung words pero yun pa rin ang pinatutukoy doon sa Panatang Makabayan. So yun nga, Panatang Makabayan, ibig ko ang Pilipinas. So kailangan natin ibigin yung ating bansang Pilipinas. So paglilingkuran ko ang aking bayan na walang pag-iimbot at ng buong katapatan. Ibig sabihin, nakakatira tayo dito sa Pilipinas at dito tayo sinilang, kailangan paglingkuran natin ang ating bayan. Paano po natin paglilingkuran? Siyempre, pagkatapos natin mag-aral, magtatrabaho tayo, magbabayad tayo ng tax, di po ba? Makatulong ko. Sorry po. So, yung pagbabayad natin ng tax, doon tayo tumutulong sa ating inang bayan. Yun po ang sinasa dito sa Panatang Makabayan. So, kagaya nun, bilang ganti, susundin ko ang payo ng ating mga magulang. So, susundin natin ang payo ng ating mga magulang dahil sila yung mas nakakaalam nung panahon ng bata tayo. So, naroon yung pundasyon na tinatawag para tayo maging isang tunay na Pilipino. Then, sisikapin kong maging isang tunay na Pilipino sa isip, salita at sa gawa. Yun nga po. So, ang pinakabud po nito ay tayo mahalin natin ang ating bansang Pilipinas. Dahil ito lang yung ating bansa o bayan na ating dapat paglingkuran. Yun nga po. Pasensya na po, wala po akong script dito. So, kailangan po rin natin maging makabayan. Hindi po tayo kailangan maging isang kandidato, maging isang panatiko sa ibang politiko. Hindi po. Ang kailangan po natin ay yung makakatulong sa ating bayang Pilipinas, sa ating mga mamayang Pilipino dito sa bansang Pilipinas. Yun po, guys, ang kailangan natin. Hindi po natin kailangan yung pasikatan dito. At dumating halimbawa yung eleksyon, ay dito ako sa isang to. Ang ganda nito eh. Ang ganda ng ilong nito. Ang puti-puti siya. Sexy pa. Yun. Yun po kasi iba yan eh. Parang kumbaga sa visualize, dito na ako. Parang maganda ang ano nito. Kung ito'y maganda, maganda rin yung ugali nito at maganda rin ang gagawin sa bayan. Mali po yun, guys. Maling-mali po yun. At kaya nga po nalulungkot din ako, medyo natatawa lang ako kasi alam niyo po yung nangyayari. May mga ganun pong mga Pilipino. Hindi po lahat. Nakakarami lang sa kanila. Na, eto, artista to eh. Ang galing nitong umarte. Ang galing nitong idolo ko to eh. Yun po. Yung mga ganun. Hindi naman po lahat kasi may mga artista din po namang merong nagagawa sa ating bayang Pilipinas. Hindi po ba? Hindi po. Makakatingilong ko. Asensya na. Yun po. At hindi rin po ako makapag-live kasi ang inyong abang lingkod ay umaasa lang po sa internet ng kapitbahay. Nakiki-internet lang po ako. Pasensya na po. At ang ating etong ating cellphone ay medyo may edad-edad na. Pero gayon pa man, tinutupad ko pa rin ang pagiging isang makabayan. Kahit na ganito tayo, malabo mata, mahina na pandinig, pero naroon pa rin po tayo sa pagmamahal sa ating bansang Pilipinas. Para man lang to ay maging partisipasyon ko sa pagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po si DIY KKB Informative. So, go back po dun sa pagka yung boboto na tayo ng kandidato natin. Hindi po naman lahat ng artista walang nagagawa sa ating bansang Pilipinas. Hindi rin po lahat ng mga magaganda at gwapo at mapuputi at sexy iboboto na natin. Di po.
Kasi hindi po kasi ako panatiko. Doon po ako, kagaya ng mga nakaraang kong vlog, hindi po ako tumitingin doon sa estado o pangalan ng taong kandidato. Tumitingin po ako doon sa may nagagawa. Nakakatulong. Nakakatulong sa ating bansang Pilipinas para sa mga bawat isang mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Yun po. Yun po ang pinatutukoy dito sa Panatang Makabayan. So, doon nga po. At may mga panatiko po kasi. Hindi naman po lahat meron po tayong alam talagang mga panatiko. Hindi natin papangalanan. Panatiko na kagaya ng iba kong mga kapitbahay. Gwapo ito yung artista, although, meron po dyan na politiko, di na po tayo magbabanggit ng pangalan, na napakatagal na panahon, di man lang natin narinig na nagsalita. Di po ba? Hindi man lang. Meron naman dyan na mga artistang politiko, ngakak na ngakak, wala naman nagagawa sa bayan. Di po ba? Marami po. Lahat po yata ng klase ng pag-uugali ng isang politiko ay nariyan na sa ating mga opisyalis ng gobyerno. Nakakalungkot po yung mga ganon. Pero, meron ng mga politiko na nariyan sa ating mga opisyalis ng gobyerno na may nakikita tayong may nagagawa. Halimbawa na lang, pagtulong dun sa mga mahihirap na tao na walang kakanyahang gumastos sa ospital. Yun po. Meron po mga ganon. Meron naman pong bigay ng mga ayuda, pero nasa sa loob nila yon. Nasa sa puso nila magbigay ng ayuda sa ating mamayang Pilipino. At yung naman po kanilang tungkulin. Meron naman po na mga politiko, bigay ng bigay, pero yung mukha nila doon sa pinamimigay nila, naroon yung pangalan at mukha nila doon sa pinamimigay nilang ayuda. Mali po yun, di po ba? Bakit may ilalagay yung mukha mo doon yung pinamimigay nyo na ayuda galing din sa mga bulsa ng mamayang Pilipino, galing sa aming mga tax, di po ba? Yun lang po ang ating pinatutungkol dito. So, yun nga po, parang yung iba nating mga politiko hindi sumusunod sa Panatang Makabayan. Although dapat sila ang mismong uunawa kung ano yung ating Panatang Makabayan. Dapat sila yung dapat sila yung sumusunod din bilang isang mamamayang Pilipino. Mamamayang Pilipino rin sila ng Pilipinas, nag-opisyal nga lang sila ng gobyerno at sila yung maglilingkod sa ating mga mamamayang Pilipino dito sa Pilipinas. Di po ba? Kaya natin sila ibinoto para tayo paglingkuran. Mga empleyado natin sila. At yan hindi nila hawak habang panahon. Yan tungkulin nila dyan sa gobyerno kasi ibinoto natin sila. Kung nagkamali man tayo, huwag na tayo magkamali pang muli. Yun po ang akin lamang po. Kasi nagsimula po tayo, halimbawa, kagaya ko, inabot ko pa po yung si dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Yun po matanda. Nung panong 1970s, elementary pa po ako doon. So, medyo batang isip pa po ako nung panahon na elementary. So, nakikinig-kinig lang ako kung ano yung nangyayari. At ayon sa aking eksperyensya, meron namang nagagawang maganda po ang ating dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. So, narin yung curfew, So, nagkaroon siya ng mga batas na nagdisiplina sa mga tao. So, yun nga po. At trivia lang po ng konti meron pong isang artista nun. Parang meron kasing motto ang ating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. na yung may may pinalabas siyang sa ikauunlad, ito nakaalala ko na. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. Yun ang talagang pina-publish nila sa mga news, sa mga TV station, sa mga radio. Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. At which is, totoo naman. Ayun, ginakulan na ako ng aso. Pasensya na po guys. Wala tayong studio na maganda-ganda Kumbaga, ito kwarto ko, stock room.
Maliit lang 'to, halos sandi pa lang 'tong aking kwarto. Yun po ang buhay ni DIY KKB Informative. Go back dun sa sinasabi ng ating dating Pangulong Marcos Sr. Sa ikuunlad ng bayan, disiplina ang kailangan. So, ang trivia ko po doon, meron pong isang artista na nagsabi, nag-joke-joke ba? Sa ikuunlad ng bayan, sabi niya, bisikleta ang kailangan. Siyempre, joke yun joke. Pero hindi po, kasi seryoso po ang gobyerno nun. Disiplina talaga ang kailangan, hindi bisikleta. Parang ginawa lang niyang joke-joke. Pero, kumbaga, mali po yun. Nag-joke siya ng ganon. Kasi yun nga ang pinapublish ng ating gobyerno noong mga 1970s. Tapos ginoke mo, bisikleta ang kailangan. Alam nyo nangyari guys? Talagang ano yun? Na news din yun. Pinagbisikleta siya ng pinagbisikleta sa palibot ng Luneta. Diba? Nakakatuwang nakakainis po. Kasi sabihin mo namang sa ikuunlad ng bayan, disiplina ang kailangan bigla mong ginawang sa ikaunlad ng bayan, bisikleta ang kailangan. So, which is, ang naging, hindi naman siya pinakulong o ano pa man, kundi, ganun pala, gusto bisikleta ang kailangan para magkaroon kang disiplina. Eto ang sa iyo, didisiplinahin kita, magbisikleta ka dyan. So, hindi na natin alam kung gaano siya katagal pinagbisikleta nung panahon na yun. Pero pinagbisikleta po siya na ano po yun sa mga balita. Talagang pinagbisikleta siya. Elementary pa po ako noon. Medyo natatawa po ako nung panahon na yun. Kung tayo batang isip pa noon, wala pa tayong muwang-muwang sa mga ganyang politika. So ako yung natuwa nung bata ako, elementary pa ako, pinagbisikleta talaga siya. Nabalita talaga yung miski ako, maliit pa ako noon, nabalita ako, tawa ako ng tawa. Pero nung medyo nagkaisip-isip na ako, ay mali pala itong ginawa niya. Hindi po dapat ganon. So ayun. At naalala ko lang po yung trivia na yun na sa lingid sa ibang kaalaman ng mga ibang tao, yung mga bata pa dyan, mga teenagers, baka hindi pa nila nalalaman tong bagay na to, na pag may pinalabas na batas ang ating gobyerno, sundin po naman natin. Yun po. Nung araw po yun, ha? Pero ngayon, iba na po ang panahon natin. Medyo, kumbaga, meron tayong konstitusyon na sinusundin. Sorry po pasensya na, medyo bulol po ang inyong lingkod. At medyo ano na rin po yung aking cardio. Dahil may sakit din po tayo sa puso. So, yun po. Pag may pinalabas na, kumbaga, may konstitusyon tayong dapat sundin. Isundot yung na-express ko, pasensya na po. Konstitusyon tayong dapat sundin para sa ating inang bansang Pilipinas. Yun po ang konstitusyon ng 1987. Kasi binago na po yung constitution, yung old constitution, I think mga 1940s pa yung constitution na yun. So, nirevise to nung 1987 after nung people power. So, yun po ang constitution na sinusunod natin ngayon sa pangkasalukuyan, 1987, which is marami nagsasabi, baguhin na natin ang constitution na yan kasi nga hindi na siya akma dun sa ating hinaharap na pamumuhay ngayon dito sa Pilipinas. So, sila po yung mas nakakaalam nun. So, kung babaguhin po yun, sila rin po ang mas nakakaalam kung ano ang dapat gawin. Kasi meron tayong tatlong branches ng nagpapatupad ng ating lipunan. Ito po yung Kongreso, which is ang Congress po ay dalawa ang kanyang parte. Nariyan po yung House of Representatives at yung Senate of the Philippines. Yun po ang bumubuo sa Kongreso. So, doon sa House of Congress na yun, ang susunod na isang ating sinusunod din, itong
judiciary. Kasi yung Kongreso, yun ang gumagawa ng batas. Gumagawa ng batas at pagka naipasa na nila yung batas na yun, aakyat naman to ang ang tagabasa ng ating batas ay ang judiciary. Sila po ang nagbibigay ng meaning doon sa batas na ginawa ng Kongreso. At ang pangatlo naman yung executive. Sila lang po ang tagapagpatupad ng batas. So 30 branches ng government yun eh. Congress, judiciary at saka yung executive. So correct me if I'm wrong guys, pero yun po ang nalalaman ko. Lawmaker, ang Kongreso, at ang tagapagbasa kung meaning yung kahulugan nung ginawa nilang batas, ang magbabasa nun ang judiciary. Kung ano talaga yung meaning, kagaya ng ating Korte Suprema. At pagdating nun, ang tungkulin naman ng executive, itong presidente, gano'n. Sila yung tagapagpatupad ng batas. So, yun po ang 3 branches ng government natin. So, medyo yun po ang base sa aking kaalaman. So, yun nga po guys. Sa pagdating naman po sa halalan, ang akin lang pong masasabi dun, pumili naman po tayo ng may nagagawa. May nagagawa sa ating gobyerno. I mean, may nagagawa sa ating mamamayang Pilipino. Mo, ikaw, DIY KKB, wala ka rin eh. Medyo may mental block ka na eh. Kasi yung mga medyo maingay, medyo baka makaka-copyright ako nito ah. Teka lang nga guys, sandali lang po. Makaka-copyright ako. Kaya na hinaan ng konti. Yun, kasi makaka-copyright tayo guys. Baka tayo makaka-copyright eh. Alam niyo naman, hindi naman ako, kumbaga, hindi na naman tayo monetize at okay lang yun kasi demonetize na po ako. Medyo kaprasong kwento lang po. Na-monetize po ako nung travel vlog pa po ako. Nung travel vlog ako, sandali lang, parang din. Ma, pahinaan ng konti. Ayun, pinahinaan ko po ng konti dun sa aking may bahay. Kasi nga po, hindi na nga tayo monetize eh. Tapos, maka-copyright content pa yata tayo. Di, wala. Ito, bigyan ko lang kayo ng konting update. Ang inyong pong lingkod, si DIY KKB Informative, ay nagsimula sa travel vlog. So, nag-travel po ako. Like for example, sa Ilocos, sa Pangasinan, tapos tumawid ako ng Cebu, tumawid ako ng Palawan, tumawid na rin po ako ng Davao City, at tumawid na rin po ako ng Zamboanga. So, yun po ang mga travel ko at na-monetize po ako doon. But unfortunately po, just give you a heads up po kung sino po si DIY KKB. Informative. So, yun. Nung na-monetize po ako, biglang dumating yung puntong, paano na yung Panatang Makabayan? Parang nawawala na sa akin. So, ang ginawa ko, which is, kumbaga, wala pa naman tayong travel noon, nag-switch po ako sa political vlog. Actually, ang una ko pong binlog noon, ako hindi po ako nagkakamali, si Senator Lawrence Bongo, yung kanya Malasakit Center. Which is, may nagagawa naman. Kaya, sabi nga sa inyo guys, ako po tumitingin doon sa may nagagawa at may nagawa na. Doon po ako nananahan. Kasi, anin po natin yung magiging panatiko sa tayo doon sa mga sikat na mga pangalan. Wala naman nagagawa. Which is puro publicity lang. So, hindi po tayo gano'n. Tapos, dumating sa puntong bago kasi po ako na aksidente 2018, 2 taon na pong presidente ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So 2016 siya naging presidente, 2018 na aksidente naman ako. So doon ako nagsimulang medyo mag-vlog-vlog na hanggang sa puntong
binlog ko na rin ang ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, which is may nagagawa naman po. May nagagawa talaga siya na mga bagay na makakatulong sa ating bansang Pilipinas. Ang hindi lang po umaayon dyan, kung marapatin niyo pong sabihin ko, yung mga taong hindi nabibiyayaan ng kanyang mga batas, kagaya ng sa war on drugs. Yun ang pangunahin niya, yun ang pangako niya eh. Di ba? Kaya nga ibinoto siya ng milyong-milyong Pilipino dahil nga yung kanyang platform na yon ay pinangako niya na war on drugs. Sumunod, yung korupsyon sa gobyerno. Aalisin niya di umano yon. Pero nangyari, yun nga, may mga nagawa naman siya. Kaya lang, alam niyo na, siyempre, ang mga kritisismo ay nagmumula dun sa hindi napapaboran ng kanyang mga batas na ganon. Yung kanyang kailangan sundin ng mga Pilipino. Hindi, kung hindi kayo susunod sa war on drugs, yun nga. Tapos, kung hindi nyo alisin yung corruption dyan, alam nyo na mangyayari. So, ginawa naman niya yun. At malaki po ang pagbabago. Hindi naman po lahat, pero malaki ang pagbabago ng panahon ng ating butihing dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. At naramdaman po natin yan. Sigurado po ako, naramdaman po natin yan. Ramdam natin ang pagbabago. Kagaya nga ng mga sinasabi ng ibang vloggers, at ako naman po ay pwede rin makapagsabi noon. Nung panahon na yon, nung panahon na halimbawa, nung panahon na wala pa ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, mangangamba ka sa kalsada. Mangangamba ka talaga sa kalsada dahil ang daming criminal na naglaganap dyan sa kalsada nung wala pa ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. So, alam po natin yan. Ngayon po, nung mawala na siya, nakikita naman natin, even sa news, sinasabi din nila, tumataas na ng mga criminality dito sa ating bansa. At ang droga ay naglaganapan na naman sa iba't ibang parte ng ating bansang Pilipinas. So, yun po. Katingin ka. So, yun po. Maikukumpara natin. Hindi naman po pwedeng hindi tayo magkumpara eh. Yan naman po kahit na anumang kulay ka na papanig, alam natin yun. Na may malaking diferensya at nagawa ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte compare po ngayon. Nagkakaroon po ng comparison. Alam po natin yan. So, laganap na naman ngayon ang droga at alam naman natin sa mga news, nakita nyo naman, naglalabasan niya mga kilo-kilo, sako-sako na mga illegal na droga. Di po ba? Marami nangyayari yan at ang mga krimen ay naglalagay, lalo na ngayon, magpapasko. Nababalitaan naman natin sa mga radyo, telebisyon, lagana po. Hindi po sa akin galing yan, kundi sa mga news. At nakikita natin. Dahil doon po tayo sa mga news at sa mga radio station kumukuha at nangangalap ko ano nangyayari sa palipalibot natin. Di po ba? So doon, kaya ako po naging Duterte supporter din. Going there na tayo guys. So kwento ko kayo kung ano nangyari dun sa rally. So, nung time na yon, nanonood po ako ng, kasi ko ang pinapanood ko, SMNI. Lalo na itong dun sa Laban kasama ang bayan ni Ka Eric Celis at ni Miss Lorraine Badoy kasama si Ka Franco at si Ma'am Ina. Dun sa Laban kasama ang bayan. So, dun po ako nanonood kasi pag nanonood ako ng ibang news, pasintabi naman po sa ibang news, sa akin lang medyo hindi ako conforme kasi meron sila puro totoo naman yung binabalitan lang. Ang problema doon selective yung kanila binabalita. May binabalita doon sa ibang news
na maliliit na news ka. Tapos pagdating doon sa malalaking kumpanya ng television, wala, hindi nyo po hindi nyo mapapanood. Meron man kayo mapanood, maigsi lang. Yun po ang sa aking nakikita. Kahit na malabo mata ko, nakakapapakinig naman ako ng mga news nila. Na hindi ko nahahanap sa kanila yung binabalita doon sa ibang platform, kagaya ng ating mga social media. So yun, doon ko nabalitaan ngayon na meron silang support rally para sa ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte doon sa pagpa-file ng kaso ni Franz na di umano siya merong pagtatangka sa kanyang buhay doon sa palabas na gikan sa masa para sa masa. So yun. At tayo naman pumunta ron para makibalita, hindi makiusyoso, makibalita kung ano yung kanilang mga hinaing. Dahil ako nga po kumbaga, supporter din po ako ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kung makikita nyo sa mga vlog ko. At galing na rin po ako sa Davao City. Fortunately, gusto kong makita o makamayan man lang o makita lang na nagkakape dun sa kanyang garden. Masaya na po ako doon. Unfortunately, nung pumunta po ako doon, wala po ang ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dun sa Davao City. Hindi, nasa Manila po raw siya. Kasi ganito guys, bigyan ko kayo ng tip. Pag kayo nagpunta ng Davao City at gusto nyong makita ang ating Pangulong Duterte, dating Pangulong Duterte, kailangan pong magkaroon kayo ng schedule. Pupunta kayo sa police station. Yun po ang sabi ng mga taga ron. Magpapa-schedule ka pa para makapasok ka dun sa subdivision. So, punta ka sa police station, papa-schedule ka kung available this day or tomorrow or the next day. Tsaka kayo makakapasok dun sa loob ng subdivision nila. Which is nakita ko naman doon sa par. Kasi pag nasa SM ka makikinatatana mo yun doon. Yung kanyang, kaya lang, kapaprangot na lang. So, sa nakita ko, ang sabi nga ng mga tao doon na napakaliit ng bahay niya doon. Parang simpleng bahay lang na, baga, sabi nila, hindi pa naman ako nakapunta na maliit lang talaga ang bahay. Parang isang payak na pamumuhay sa isang nayon ang kanyang bahay doon sa Davao City. So, hindi ko naman po nakita kasi nga wala po ang ating dating Pangulong Duterte noong time na yun sa Davao City. So, ang nangyari sa akin, parang gano'n. Wala ako napala doon. So, namasyal na lang ako sa Davao City. So, going back doon sa rally, nabalita ko nga po sa SMNI na may rally ng 15, alas 9 ng umaga. So, nagpunta ako. Which is, meron po kasi schedule ng consultation sa aking doktor doon sa Philippine Heart Center, which is malapit lang doon. Parang I think kung kukomputing ko meters nasa 500 meters po ang layo from Philippine Heart Center going to Quezon Circle at doon sa Quezon City Hall. So yun, tinry ko magpunta ron, which is wala pa naman yung doktor ko, napunta ako doon. So nadatnan ko sila, meron nga akong separate vlog doon yung nakaraang kong vlog na nagtipon-tipon sila doon. So, nagtanong-tanong ako para saan po ito at may na-interview tayo doon na ano po ba itong yung protesta na to. So, ang sagot sa akin nung na-interview ko, hindi po ito protesta. Ito po ay pagsuporta sa ating butihing Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil doon sa kasong i-final ni Franz. So, yun. So, doon ko naintindihan. Hindi pala, hindi pala protesta yun. Hindi po talagang kundi rally para suportahan ang ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
So, dun ako nalaman. Doon ko na nalaman kasi hindi naman sinasabi sa news kung para saan yun eh. So, ngayon, naki-join na ako. So, hanggang sa na-interview ko rin tong si Brother Travelers na nakita ko, meron na rin siyang mga 22K na subscriber dito sa YouTube channel. At yun nga, siya yung isa sa pangunahing nagsalita kung ano yung kanilang patungkol dun sa suporta nila. Sinabi nila doon. Ang kanilang mga hinaing patungkol dito sa kasong isinampa ni Franz. Ayan po. Mahirap magbanggit ng mga ano eh. Kasi baka mamaya, banggitin mo yung buong pangalan. Sabi niya, alam niyo na. Alam niyo na ang nangyayari ngayon sa ating lipunan na pinag-uusapan na ngayon yung freedom of expression, freedom of speech. Kaya mahirap po. Excuse me po. Mahirap pong masyadong magbanggit ng marami. At ipaubayan na lang natin yan dun sa mga eksperto talaga sa pagbablog ng mga political vlog. Ako po pinararating ko lang sa inyo kung ano yung mga totoong nangyayari sa palibot. At ang main ano ko po dyan, yung may nagagawa talaga na politiko. Yun po ang aking gustong i-vlog talaga, yung may nagagawang politiko. So, yun. Nagsalita doon at ang dinatnan ko pa po doon yung iba't ibang malalaking vloggers. Hindi ko po sila kilala, pasensya na po. Basta dinatnan ko sila doon at medyo, siyempre, iba't iba yung kanilang layunin kung bakit sila nagbablog. Suporta man sila sa ating butihing dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa tagpong yon, may nagsabi nga na kailangan din nilang kumita. Siguro, yun na rin ang hanap buhay nila. Ayon sa kanila yun. At maano nyo naman sa vlog ko maririnig nyo naman yung boses nila na nag-iinganyo silang mag-subscribe sa kanilang YouTube channel, which is supporter sila ng ating buting dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, pero kailangan din nilang maghanap buhay. Dahil siguro sa pangangailangan nila, para sa kanilang kabuhayan, hindi po natin alam. Basta nag-iinganyo silang mag-subscribe sa YouTube channel nila at kailangan daw nilang kumita. Dahil siyempre, baka yun ang siguro, baka dun sila kumukuha ng kanilang kabubuhay. Hindi po natin alam, guys. Basta yun lang ang narinig ko. At makikita nyo naman sa vlog ko yun yung ibinlog ko noong nakaraan patungkol dun sa support Duterte. Doon sa may City Hall. Doon pala Department of Justice. Hindi ko alam, guys. Doon pala Department of Justice. Kasi yun ang sinasabi nila Although malabo mata natin, di natin nababasa kaya yun lang po nakakalungkot sa inyong lingkod, DIY KKB Informative. Malabo talaga po ang mata ko. So, kung nakatingin man ako sa nakita malabo talaga. Low vision po. I-search niyo yung low vision. Yun po ang sakit ng anyong abag lingkod. DIY KKB Informative. So, going back, to tell you the truth, guys, hindi naman po masyadong marami yung mga naging supporter doon. If I'm not mistaken, hindi ko naman po gustong iangat ang mga nag-rally doon or nag-support sa ating butihing Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kung i-estimating ko po doon, most probably, kung hindi ako nagkakamali sa estimate ko, mga more or less nasa 200 po kami doon. 200. Kasi hindi naman po planado yung rally na yon, yung support kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte at suporta na rin sa ating Vice Presidente Inday Sara. So, yun po. Dalawa po ang sinusuporta at tatlo po pala. Kasama yung suporta nila sa SMNI. So, ang suporta nila ay kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte
At pangalawa, kay Vice Presidente Inday Sara. At ang pangatlo, yung SMNI. Yung sinasabi nilang tatanggalan nila ng prangkisa. Yun po ang nakakalungkot. At usapin pa rin hanggang ngayon yun. So, hindi natin itatouch yun. Ang itatouch lang po natin kung ano nang ganap dun sa pangyayari dun sa City Hall ng Quezon City. So, gaya na nasabi ko, more or less mga 200 kami dun. Di ba? O konti lang. O konti kung titignan nyo. Pero ang pinag-uusapan po dun guys, hindi po ito paramihan, hindi po ito pakontian o marami man kayo, kami ko konti. Hindi po ganun yun. So, kailangan isipin natin, bakit kami ko konti? Unang-una po, ang mga Duterte supporters po at ang mga solid Duterte, hindi naman po lahat siya makakapunta eh. Bakit po? Bakit hindi makakapunta? Kasi may mga trabaho rin po yan na kanilang pinangangalagaan para sa kanilang ikabubuhay, para sa kanilang pamilya. Pero, DDS po sila. Ang gadangan nga lamang, hindi nila pwedeng pabayaan yung kanilang hanap buhay. So, kung sino po yung, limbawa, yung mga naroon naman po, merong sigurong sariling pangkabuhayan. Kaya sila po pwedeng umalis dun sa kanilang, kumbaga, wala silang amo. Wala silang amo, may sarili silang business siguro, hindi ko po alam, pero ang mga nakakarating po doon, walang mga amo. Kung meron mga amo, siguro, mga nag-leave sila. Pero, pangkaraniwan po doon sa mga nakausap ko doon, ay, kumbaga, wala silang amo. Pwede silang umalis sa kanilang negosyo o malaki man yan o maliit, pwede silang makipag-participate para sa suporta ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Inday Sara at sa SMNI. Yun po ang totoo nun. So sabihin nyo ko konti, kaya nga po konti. Dahil hindi po paramihan yan, kundi yung nasa puso. Yun po ang inaano doon. At yung iba, hindi natin maasahan kasi nga may mga hanap buhay po yun. At maasahan lang natin sila siguro, dito halimbawa, may mga nagkomento para sa ating buting dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o kay Vice Presidente Inday Sara man. At may ibinlag, sana naman po, wag tayo magtago. Kasi meron po akong isang subscriber na nagkomento. Marami po talaga ang Duterte supporters. Talaga pong napakarami niyan. At hindi lang sila nagkokomento. Hindi po sila nagkokomento kasi ang nangangamba sila na baka sila mabas, gano'n. Hindi po. Huwag po kayong matakot magkomento, mga DDS, mga Duterte supporters. Bakit po? Kung hahayaan natin yung mga kagaya naman nagkokomento dyan, biruin nyo guys, may nagkomento dyan. Ayan na naman. Ang daming mga sabi niya. Yung nung aso. Yung hindi pulgas eh. Basta may sinabi siyang isang hindi ko maalala. Basta yun yung parang pulgas ng aso. Ayan na naman, daming pulgas dyan sa rally na yan. Ganon, di ba? Parang off topic. Wala siyang argument. Mas maganda pa yung isa hindi ko na natandaan yun kasi ang nakalagay doon sa kanyang pangalan niya doon sa nagkomento, user. Kaya ako'y nangangamba doon sa mga nagko-komento pag tingin ko at user. Number ngayon. Ang hirap po nun, guys. Sigurado po ako. Kasama po yan sa mga nagsasabing yung may mga call center. Kasi user eh. Ako naman po ay dating call center kaya alam ko po yan. May personal knowledge po ako. Pag sinabi mong user dyan at user blah blah blah, siguruhin nyo naman po. Isa po yan sa grupo ng mga nagkakapera kumbaga. Yun. Kasi yung mga nagko-komento kagaya ang haba nga ng komento ni Pinoy Ako. Kahit wala siyang picture doon, sigurado kang Duterte supporter yun. Ang haba talaga komento niya. Which is merong connection doon sa ibinlag ko.
Merong connection. Pero itong mga user account na ganito, kukomento, mga ano kayo. Ayan na naman, dami na naman polgas dyan na sumama sa rally. Di ba? Parang nagbubuli lang. Tapos meron mga nagko-komento dyan. Hindi pa rin maalis po guys. Pro-China ka, pro-China ka. Yun, mabigat eh. Kumbaga wala silang argumento kung hindi parang mangbas lang. Para kumbaga hindi mo maintindihan. O sila man lang sana nagsasalita na, huwag niyo dapat gawin yan kasi ganito si ano yan, ganun yung nagagawa niyan. Di maganda sana, pero kung ano sasabihin nila, pulgas ka, ikay kuto ka, nariyan na naman yung mga protesto na walang alam sa batas. Ano kaya yun? Anong komento yun? Ako nga yung nagpapasalamat kay Pinoy ako eh. Yung kanyang pangalan doon sa kanyang email. Wala naman siyang picture doon. Pero naroon yung argumento. Kumbaga, kung naroon yung mga, kumbaga, yung mga kanyang damdamin patungkol doon sa nangyayari doon sa rally na yon. So, yun. Ako'y shoutout po kay ako Pinoy at salamat po sa iyong mga komento na may kabuluhan. May kabuluhan. Hindi kagaya ng ibang nagko-comment na walang kabuluhan talaga guys. Parang isang bata ba na parang isang bata na ganito kasi kami nung maliliit kami. Parang ba may dalawang bata. May balak mag-away, ganon. Tapos ang pinaka-referee niya ganito yung ginagawa. Nung bata kami, lalaban ka ba dyan? Ipuan mo nga. Kaya mo ba yan? Yung mga ganon. So, naikumpara ko po yun doon sa mga nagko-komento ng walang kabuluhan na hindi makakatulong po doon sa kanilang sinasambang mga politiko. Kasi alam ko po yan, marami po yan. Yan po yung mga tumatanggap ng pera doon sa kanilang sinasamba. Pera-pera lang sila, di umano. Yung mga ganyang mga nagko-komento. Ang pangit, di ba? Ang pangit. Hindi naman siya hindi siya nakakainit ng ulo. Ang sa akin lamang inaawa po ako sa kanila. Bakit kamo po naaawa ko sa kanila? Kasi nga po, walang sense yung kanilang mga kinokomento. Basta lang nakapag-komento na, pro-China ka. Yan, mga pro-China yan. Doon ka na lang sa China. Doon ka kagaya ng komento kay Senador, itong ating artistang senador na si Robin Hood Padilla. Sabihan pa naman na mga komento ron kasi pro-China yan eh. Ano kinalaman ng pro-China? Kasi doon ka na lang tumira sa China. Yung mga ganong komento. Nakakalungkot po. Nakakalungkot po talaga yung mga kababayan natin. Ganon ang kinokomento. Nagpapagamit po sila sa mga mga politiko na ewan ko. Bakit ganon ang kanila? Walang kasay-say-say po yung mga kinokomento. Sana man lang ang komento nila, bakit kayo, ganito lang, halimbawa, hindi ako supporter ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at ni Vice Presidente Sara Duterte at dito sa SMNI. Kung halimbawa, hindi ako, ang iko-komento ko ganito, magbibigay ako mga negatibong ginagawa nila, which is, kagaya nito, bigyan ko kayo ng halimbawa. May nagkomento. May sense naman. Kagaya na nangyayari sa hearing sa Kongreso. May nagkomento. Kasi naman kayo kung ano-anong pinagbabanggit nyo. Sala kayo dun sa sinasabi ng isang abogado at yung isang abogado naman iba yung sinasabi. So, pinanood ko yon. Sabi ko, medyo may may katwiran tong nagkomento na to. Kahit na alam ko hindi siya Duterte. Pero ang kanyang komento ay may saysay. Oo nga naman. Magkakaiba sila na dahilan. Parang bumabangga dun sa sinasabi ng isa at dun sa nagtatanggol dun sa isa.
So, may sense. Yung mga ganong komento, meron sila nakikita na bagay na hindi naaayon yung kamalian nila patungkol doon sa pagsagot-sagot doon sa loob ng Kongreso. Yun, may saysay. Di ba? Yung mga ganon na mga hinahanap ko na po pwedeng pag-isipan o pag-aralan. Oo nga, tama. Kaya nga yung nag-komento na user din ng kanyang ang pangalan doon sa user at may mga numbers na gano'n. So, hindi naman tayo natuwa kundi nagkaroon tayo ng kaisipan na oo nga tama nga ito nagkomento na to na nagbabanggaan yung kanilang mga sagot sa isa't isa. Although magkakampi sila tapos pag tinanong isa kasi alam niyo sa Kongreso tinanong na yan, tatanungin pa uli. Ganyan yan. Parang investigador yung mga yan. Tinanong na nung una, tatanungin pa uli. Tapos yung isa naman, tatanungin uli, nasagot na yon. So doon, kasi pumapasok yung mga pagiging investigador ng Kongreso, which is, kahit ilang beses lang tanungin yan, okay lang. Doon nila kasi malalaman kung nagsisinungaling ka o hindi. Doon na malalaman kung yung sagot mo nung una, yun yung sagot mo. Pag yun hindi nagtama, nagsisinungaling ka. Which is, hindi naman siguro nagsisinungaling. Maaaring may tinatago ka. Yung mga ganon. Ganon po ang mga investigador. Paulit-ulit ang tanong. Kahit sinagot na, ulitin pa uli yun. Yun kasi ang style nila doon. At ang mga investigador, ganon din. Paulit-ulit din ang tanong nun. Kasi para malaman kung match yung sagot mo nung una at yung sagot mo dun sa pangalawa, pangatlo, pang-apat na sagot. Ganon din sa korte, guys. Pagka ikaw yung nakaupo ka na doon sa harap ng judge, kahit ilang beses, kahit ilang beses na tinanong yun, ganun pa rin ang tanong, pwede lang gawin yun. Yun nga yung huhulihin ka kung nagsisinungaling ka o hindi. Yun po. Ganun po yun. So, ako doon kasi meron siyang argumento patungkol dun sa kanyang komento na yon. Na kahit di siya umaayon sa SMNI, nakitaan ng dahilan para magkomento na mayroong argumento. Yun po. At tama naman siya doon kasi pinanood ko rin eh. So, kumbaga, kailangan mag-usap sila bago sila humarap doon sa hearing. Kailangan iisa yung kanilang isasagot doon. Kumbaga, hindi man similar yung exact words, pero yun ang essence naroon. Kasi pinanood ko rin, medyo sumablay sila doon eh. So, yun. Magandang komento yun. Nabanggit ko lang guys. Pero yung kakomentohan ka na, ikaw'y pulgas ka, ikaw'y pro-China ka, walang saysay, walang sense. Yung mga nagko-komento, kaya pakiusap ko lang po doon sa mga nagko-komento, sana naman po, maghanap kayo ng medyo magandang-gandang komento. Hindi yung po, parang gano'n na, parang bata lang tayo na pinag-aaway natin yung isa't isa, para lang masiyahan kayo, mang-asar, kumbaga. Di ba? Hindi naman kami naaasar. Bagkus, naaawa pa po kami sa inyo. Nakakaawa po kayo, sa totoo lang. Nakakaawa kayo ng mga nagko-komento na walang saysay. Mas maganda yung may kinokomento na may magandang idudulot. Meron nagko-komento dyan. Sabihin, alamin nyo yung batas. Alamin nyo yung batas. Wala pala kayong alam sa batas eh. Wala rin. Nonsense din yung mga komento na yun. So, ako magkokomento ko doon, alam mo yung batas kasi pwedeng ganito niya sabihin niya eh. Ang batas po ay ganito. Mali po yung sinasabi doon sa inyong vlog. Ito po ang batas. O di, pag sinearch natin, may katwiran to. Di maganda, hindi yung ganun na magkokomento ka. Alamin nyo muna ang batas bago kayo magnangakak dyan. Ganun ba no? Diba? Walang mga nakakaawa po sila, guys. At totoo po, nakakaawa lang po sila. Doon sa mga ganong mga komento na walang saysay. Ewan ko kung yung mga komento nila na kagaya ng may pagmumura, hindi ko po alam kung... Kasi hindi ko na makita eh. Maring tinanggal ni YouTube yung mga komento na
May mga mura po kasi doon eh. Na siguro na-detect ni YouTube at tinanggal doon sa comment box doon sa aking particular videos na yon. So, panawagan po doon sa huwag po tayo magmumura sa mga comment box kasi nagpapatunay lang po kung anong klaseng tao po kayo. Yun po, kaya ko po nasabing nakakaawa po kayo doon sa mga nagko-komento na gano'n na walang sense. Nakakaawa po kayo talaga. Kasi doon lumalabas yung inyong tunay na pag-uugali doon sa mga pagkomento nyo po. Kaya kailangan po magkomento po tayo ng may saysay at yung may matututunan sa atin o makakainganyo sa amin na para pumanig sa inyong lugar. Ganun po. Pero yung mga magsasabi lang kayo ng pro-China ka, pro-China ka. Nakakaano po. Nakakatuwa lang na nakakaawa po sila, guys. So, yun po. Yun lang po ang naano ko. At patungkol naman po dito sa mga supporters, hindi po paramihan yan. Balikan ko po yung medyo na-segue ako sa ibang medyo nadala ako ng agos sa ibang parte. Po ganito yan, 200 man yung pagkaka-estimate ko dun sa rally na yon. At yung sa kabila ay 1,000. Di ba? 200 at 1,000. Ano mas marami? Pero yung 1,000, ang dami nila eh. Yung 200 kukonti lang. Kukonti kami noon talaga. Pero ang binabanggit ko nga sa inyo, hindi po kasi makakarating yung iba dahil may mga trabaho. Pero suporta sila. Kaya kung kayo po hindi nakarating, siguro makarating kayo sa pagkakomento ng pagsuporta nyo sa ating tatlong binanggit ko sa kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sa ating Vice Presidente Sara Duterte at sa SMNI. Doon man lang, kung hindi kayo nakarating sa rally, makapag-komento man lang kayo, suporta kayo doon sa nangyaring yun, para na rin kayo nakarating. Hindi po ba? At sa kabilang banda, yung sinasabi nilang mga 1,000 na mga nag-rally, na outnumbered kasi sila nung, I think, December 4, na outnumbered sila ng sinasabi nila di umano makakaliwang grupo, at mga teachers pa. Mga teachers pa, tsaka mga estudyante. Di umano, sabi nga nila, nabalitaan ko doon. Na-outnumber sila kasi ang dami talaga nila. Kumpara mo naman sa mga DDS na ako, konti lang. Pero, hindi sila nababayaran. Dito sa, dito sa mga teachers pa, tsaka mga estudyante, nagrarally. Di umano, ayon nga kay itong si ating vlogger na si Brother Traveler. Yan ang sabi niya na outnumber siya kasi wala naman po ako noon panahon na yun, kaya di umano lang ang aking sasabihin. Ang aking sasabihin dahil wala po ako doon. Sila po yung nakakaalam ng panahon na yun na may mga teachers di umano at mga estudyante na napakarami na nagrarally. Imbis na di umano sabi niya, nasa eskwelahan kayo, bakit narito kayo at nakikipag-rally? Di po ba? Yun po ang kanyang komento doon nung kasi mag-speech sa harap ng rally doon sa Quezon City Hall. So, meaning, sinasabi niya, di umano, hindi naman niya sinasabing nabayaran sila. Hindi naman sinasabing nabayaran sila. Di natin alam, ha? Di natin sinasabing nabayaran sila sa sobrang dami. Pero, merong iba na rally na bayad talaga. Alam natin yan. Merong ibang rally na bayad talaga. Pero itong nakita ko dito sa mga DDS supporter, yun nga ang inaabangan ko Baka magkaroon ng bayaran yun na, hindi na ako maniniwala sa kanila. Pagka nagkaroon ng bayaran na, ito, dumating ka rito, ito bayad sa'yo. Pero wala pong gano'n na nangyari. Inaabangan ko talaga. Kasi talagang, iba-vlog ko yun, guys. Hindi po pwede, hindi ka tunay na Duterte supporters kung nagpapabayad ka. Yun po ang saganang akin doon. Kukunti man kayo, pero hindi naman kayo bayaran. Yun po ang punto ron. Talagang kusan loob na nagpunta ron. Wala nga silang communication bawat isa
kumbaga nagpuntahan na lang doon, nagkabalita na lang, kagaya ko, nabalitaan ko sa isang TV station na mayroong magaganap na ganong support Duterte. So, binala kong pumunta, tinignan ko kung meron talagang gano'n. At meron nga. At peaceful naman po yung kanilang rally na pagsuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa Sara Duterte at sa SMNI. Yun po ang naganap noon. Kukunti man kami doon, hindi man kami libo-libo ron, pero ang tunay na suporta nasa damdamin po, nasa puso. Hindi yung merong iba dyan, hindi na ako babanggit ng pangalan, napakarami nyo nga, pero hindi kayo pupunta dyan kung walang perang involved. Hindi po ako nagpapatukoy sa iba, kung sino man po sila. Kung tinatamaan po sila, edi kayo na nga yun. Kung nasasaktan kayo na pagiging bayaran, kayo na nga po yun. Yun po. Yun po ang aking pananaw po patungkol doon. Kaya nabilib po ako yung rallying yun. Although, more or less 200 na katao lang yung pumunta ron. Pero ang puso't damdamin nila, tunay ang kanilang pagsuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte at kay Vice Presidente Sara Duterte at sa SMNI. Yun po. So, medyo mahaba na po yung aking vlog. Guys, napapangal din po siya. Ang inyong lingkod, si DIY KKB Informative. So, hanggang dito na lamang po, naiparating ko lang po sa inyo kung ano yung sense ng naging rally doon sa ng last Friday ng December 15, 2023. So, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at panonood ng aking mumunting YouTube channel, DIY KKB Informative. So, sinasabi palagi ni DIY KKB Informative, keep safe, God bless, and you have a great day. So, see you on my next vlog, guys. At ito po i-upload ko pa at maghanap pa po ako ng internet connection. Salamat po. Maraming salamat po. So guys, narito tayo sa Quezon Circle at sila po yung mga DDS na magrarally dito sa harap ng Quezon City Hall. At ipoprotesta nila. Sir, ano pa protesta natin? Hindi naman protesta, kundi support lang kay support. President Duterte dahil nga magpapile siya, magsasubmit siya ng counter affidavit niya ngayon. Okay. Doon sa demanda sa kanya ni Franz Castro. Yun lang po. Okay. So, suporta lang to guys para dun sa pinapile ni Franz Castro. So, sinusuportahan nila si Tatay Digong at marami pa sila, naroon pa iba. Sabi nga lang, naka-green, so dito nakaputi naman. So, yun guys. Maya, ano muna tayo? Mamaya baka may ma-interview tayo. Okay guys, narito tayo sa Quezon Circle at interview natin si Brother Travelers sa YouTube channel niya. So sir, tanong ko lang, ano tong grupo natin to? Actually, ito yung movement na binuo namin natin last December 4. Okay. Ang nagpasimula nito si Eric Celis, nung nanawagan siya sa laban para sa bayan at tinawag nilang People's Movement. At sinuportahan natin nung last December 4, sorry. Then, konti lang ang dumating noon. Anyway, naging successful naman. Then, ito yung pagpapile ng counter affidavit ni Tatay Digong, ng kanyang mga abogado. So, sa kabutihan palad, sumama na sina Ma'am Vivian at siya nakakuha ng permit, at I don't know kung baka dumating si Sir Gigi Paras, Sir Jay Sonsa. Ito, nagtitipon tayo ngayon dito, waiting tayo dun sa filing. Inipon muna dito para sabay-sabay tayong pupunta ron. Okay. Sa prosecutor's office mo, sir. So, ano mensahe niyo sir kay Tatay Digong? Well, stay strong. At kailangan ka pa ng bayan, tatay. Tuloy lang po ang laban at Okay. Mabuhay po kayo. At hindi lang po sa inyo, pati sa inyong anak, si Inday Sara Duterte. Okay. At ganoon din po naman kina Eric at kay Dr. Lorraine at sa buong SMNI po. Mabuhay po kayo. Ayun. Yan si Brother Travelers na YouTube channel. Makikita nyo sa kanya yung mga iba't ibang kanyang mga YouTube videos
patungkol dito sa ating minamahal na Tatay Digong. Okay? Sige. Thank you po, sir. Nasa po, problema. Ito sila. At ito yung ating mga kasamahan dito na patuloy na sumusuporta kay Tatay Digong. Ay, BJ sir. Picture.